Alright, magandang araw po sa ating lahat. Pero hindi ko alam kung magiging maganda ang araw na ito para kay Sebastian Duterte at kay BP Sara Duterte. Ito nga po, at tinitignan ko dito kanina, ito to, ayan o. Yung post kasi na nakita ko, kailan pa ito? Medyo April 12 pa ito eh. Medyo matagal na ng kaunti, ano? At ito, ang sabi niya kasi ni Duterte, nakaganon pa, oh. Oo. Pagbalik namin sa Malacanang, pupugtan ko. Yan. Ng ulo. Pupugtan ha, pupugtan. Yung gaganon daw ba? Gaganon. Ulo daw ni PBBM at buong angkan niya. Grabe. Talaga, pati buong angkan, idinamay na ni Basti Duterte. No, yung masakit dito, pati mga Ilocano, humanda daw kayo. Humanda kayo, marami ring mapupugtan ng ulo sa inyo. Ang klase to. At ito nga po, muli na naman pong inulit ni Basti Duterte ang kanyang pagbabanta. Ano? Nang sabihin niyang isang ulo lang ang kailangan namin. Yan, sila nagsasabi noon. Ang ulo ni Bongbong Marcos. Aba, talaga namang matapang talaga itong mga Duterte, ano? Matatapang, oo. Pamilyang matatapang, sa bagay, si ex-President Duterte, ganyan din eh. Ang totoo niyan, kuhang-kuha ni Baste. Oo, kopyang-kopya ni Baste yung kanyang pananalita eh. Di ba? Si Duterte, umamin nga na may pinatumba pa nga, di ba? Oo, nagpatumba siya ng tao. Si Sara naman, kung matatandaan po ninyo, mayroon po siyang sinapak na sheriff. Oo, at nagbanta rin kay PBBM at saka kay Lisa. Damay din po si Martin Romualdez, yung dating House Speaker natin. Kaya ano pa nga ba ang anuin natin, isipin natin dito sa mga Duterte, di ba? Siyempre, para sa NBI naman, ay hindi na daw po ito basta-basta biro. Hindi daw ito basta biro o para sa kanila, ito ay seryosong bagay na. Oo, seryosong bagay na mga ito dahil hindi naman po totoo po yun. Hindi naman po ordinaryong tao yung pinagbabantaan. Isa pa, yung mga nagbabanta, alam natin, mga Duterte yan. Hindi rin po mga simple at ordinaryong tao yan. Sila po ay may kakayanan para gumawa ng kanilang mga sinasabi. Di ba? Ito nga, nanapak na nga ng sheriff, namugpok ng, sino ba yun namugpok ng cellphone dati noon? May namugpok ng cellphone eh. Nung aarestuhin si dating Pangulong Duterte noon, mayroong babae doon, yung si ano yata, hindi ko alam ang pangalan noon eh. Pero yung kinakasama, yung nanay yata ni Kitty yun. At ito namang si Pulong, nakita natin sa video na may inambaan ng saksak. Si BP Sara nga, matindi. Umamin pa o nagsabi pa siya na may kinausap na siyang assassin, di ba? Grabe talaga, oo. Sa bagay, kahit nung araw pa naman, nakikitaan na natin sila ng ganyan mga aktibidades, yung ugali nila, kakaiba talaga sa ordinaryong Pilipino. Ngayon, pinag-aaralan na po ng NBI ang pagpapalabas po ng subpena laban po kay Sebastian Duterte. At yan ay may kaugnayan po sa banta kay PBBM. At ayon pa sa NBI, itinuturing nila ito na bilang, gaya ng sinabi ko kanina, ang NBI ay itinuturing na seryosong banta sa Pangulo. At ang masakit dito, hindi lang po basta sa Pangulo, kundi pati na rin po sa pambansang seguridad. Yan ay ayon sa NBI. Ano? Dahil nga po, siyempre, kung ang ating Pangulo ay madisgrasya, wag naman po sana, damay po ang seguridad ng ating bansa. At si PBBM po ay hindi naman po pangkaraniwang individual yan na ikangay basta na lang babanta ka sa kanya. At may balita po sa News Live. Ano po? NBI nakatakdang sampahan ng kasong grave threat
at inciting to sedition si VP Inday Sara Duterte. Eto na nga po. Oo. Kakaharapin po ni Sara ay tatlo po. Tatlong bilang ng grave threat, isang bilang ng inciting to sedition. Ayan. Ito ay dahil po sa pahayag ni Vice Presidente kamakailan lamang na itinuturing ng NBI na pagbabanta sa seguridad. Yun na nga po, gaya ng sinabi ko kanina, at saka yung panunulsol para labanan ng gobyerno. Yan. Ganon din po itong si Basti Duterte kakasuhan na rin daw po ng NBI itong si Basti Duterte ng inciting to sedition. Ayan, matatambakan po ng patong-patong na kaso ang magkapatid na Duterte. Yan kasi. Oo, ang problema kasi sa kanila, dinadaan nila sa bunganga ang katapangan. Gaya po ni Sara, na imbis na humarap po sa Committee on Justice at pasinungalingan ng mga aligasyon laban sa kanya, mas minamabuti pa niyang magsalita po sa social media. Minamabuti po niyang magngangaw sa social media na hindi naman doon ang proper venue kung tawagin. 'Di ba? Ang proper venue po ay yung humarap ka. Humarap ka doon sa Committee on Justice. Sana kung humarap siya. Pero sabi naman ng kanyang kampo haharap daw sila doon po sa Senado. Talagang hinintay pa nila na sa Senado po magkakaharap-harapan sige. Pagdating po sa sa impeachment doon sa Senado, doon sa trial sa proper trial, doon na po magkakaalaman kung talagang haharap sila. Ito po ay para sa akin lamang to conclude kung ano po itong mga pinag-uusapan natin dito. Ito po ay para sa akin lamang, sarili kong opinion po ito Oo. Kung para sa akin, nararapat lamang po na sampahan na po ng kaso ang mga Duterte na ito, Sino ba naman kasi ang mga Duterte kung ikumpara natin sa pamahalaan? Walang sino man po ang nakahihigit sa batas. Sa English, ano ba sa English yun? No one is above the law. Yan. Wala pong karapatan ang sinuman. Oo, yan po ang tandaan po natin. Wala pong karapatan ang sinuman kahit ikaw ay duwag o matapang. Oo, wala kang karapatan na hamunin ang mga itinalaga ng Diyos at ng taong bayan para pamunuan ng bansa. Alam nyo, mas makapangyarihan po ang gobyerno kaysa sa kahit sino pa man dyan tao. Mas makapangyarihan ang gobyerno. Para sa akin, talagang dapat lamang gamitin na ang gobyerno ang kanyang kapangyarihan para labanan. Labanan ng mga taong gumagawa po ng kaguluhan sa ating bayan. Ngayon, kung may dudugtong pa po kayo doon sa aking mga komento, sige po, open po ang ating comment section. Paki-comment na lamang po para malaman ko rin kung ano po ang inyong mga saloobin.